Day 4 of the impeachment trial of Vice President Duterte has put the spotlight again on the NBI, or the National Bureau of Investigation. As the prosecution continues to build its case under the article covering alleged grave threats, joining us now to analyze Day 4, among many other issues, is Strat-based ADR Institute President, Professor Dindo Manhit. Sir, thank you for joining us, sir. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi, Lord. At congratulations sa ating lahat, no? Yes. Sa ating 10 years. 10 years of the arbitral award sa atin. Yeah. Sa tingin nyo, sir, may kinalaman ba ang itong proceeding sa Senado sa magiging future natin in terms of the West Philippine Sea? Klaro sa ating mga kababayan na nais silang patuloy ang paninindigan vis-a-vis yung ating maritime rights, yung ating territorial integrity, and in our case, karagatan yan, na dapat ipaglalaban ng pamahalaan or pangungunahan ng defense establishment or security sector natin. So the future that we face should have that in mind. So klaro dapat na kung sino man ang ating magiging liderato come 2028 election ay maninindigan, patuloy na maninindigan, because 10 years after, 86% of our people would like us not only to assert but also to defend what is ours in partnership with other countries that support us. That means, kung talaga may kahinaan tayo, di palakasin natin through alliances and partnerships. So, klaro yun na yun dapat ang hinahanap natin. Hindi direct relations, but nais natin na kung sino man ang mamuno, kung sino man ang mamumuno, both Pangulo at Pangalawang Pangulo sa atin, matibay ang pananaw laban sa China na umaagaw ng ating karagatan. Mataas ka mo, sir, ang porsyento ng mga Pilipino na naniniwala na significant itong issue, no, sir, sa West Philippine Sea. Pero may nakikita ko ba kayong disconnect sa mataas pa ring ratings ng Vice Presidente at sa pananaw na yan po? Maaring sa dating mga issue na naka-connect sa West Philippine Sea, sa pagiging supporter ka ba ng Chinese interest sa ating bayan, ay hindi na-identify ang Vice Presidente sa isyong ito, no? As of now. Kasi out of respect, ako naniniwala, out of respect sa isang Vice Presidente, he don't like to attribute na siya yun. Pero klaro dapat na sana yung actions niya will not lead towards that. Kasi mayroong basihan na madaming engagement, madaming continuous statement, hindi lamang siya, kundi pati yung kanyang mga kapatid na mukhang malapit sila sa China, malapit sila sa bagong liderato ng Chinese Embassy sa ating bansa. So, yan ang dapat tingnan siguro pagtungo natin sa 2028. Anong ginagawa niya? Bakit hindi po na-identify sa kanya itong pagiging pro-China, supposedly? Hindi sa may wala silang ginagawa, ngunit siguro yung mga critic ng isyong ito ay hindi pa ang salitang English dyan, attribution. Attribution. Hindi binibigay importansya. Palagi natin pinag-uusapan na ang taong bayan, ayaw, at least nakita namin yan, 74 to 76% of Filipinos wouldn't like us to vote for a pro-China candidate. So wala pang attribution, hindi pa ina-identify. Kaya if you remember a few months back, umaray yung ibang senador nung tinawag silang senador. Kasi na-attribute sila. So wala pang nagbabanggit yan sa Vice Pangulo natin. Pero yung attribution na yon, it shows the impact of that. Pero yung sinasabing, tell me who your friends are. Supposedly, ang mga minorya na associated sa kampo din ng Vice Presidente were the ones, yung binabanggit po natin, na very closely identified as pro-China. Yun nga ang kapansin-pansin. Kaya rin yung mga nagpakalat ng salitang senador. Kilala ko po yun. Di ba? Yan ang ating mga titingnan kasi parang talagang, kaya I always have tinamaan. Mukha, ano? Tinamaan. So kasi nga, for the first time, may attribution tayo. So titingnan natin sa 2028 kung mayroong magiging attribution among candidates. Hindi lamang limited kay Pangalawang Pangulo, pero tingnan din natin, baka may iba pang kandidato. Very blatant naman kasi yung kanilang defense. Halimbawa, nung yung issue na lumalabas nung nagalit supposedly yung China doon sa isang cartoon,
At parang lumalabas parang itong ilang mga mambabatas ay dinedefend pa supposedly yung kanilang representante dito. Napakalaking marker talagang. Pero pagkatapos po nun, biglang nanahimik. Sa tingin niyo po ba, Sir Dindo, kailan lalabas itong koneksyon, supposedly, ng mga umaangkin sa ating karagatan dito ngayon sa interes ng minorya at sa interes nitong nasa trial? Siguro kung ang issue natin ay malapit na sa election, kasi hindi naman to connected directly nga sa impeachment, yung mga actions lang ng kampo, ng ating vice presidente, leads you to think that way. So, ngayon na pinag-uusapan na issue ng corruption. So, isa ring issue na concern ng taong bayan. Tapos iba rin naman yung concern ng West Philippine Sea na it's a very emotional issue. Hindi siya top of mind ng tao kasi ang tao ay hirap, gutom, kulang ang trabaho, mababa ang kita. Ngunit sa kalagitnaan niya mga issue na ayaw na ng corruption. So, ang layo sa West Philippine Sea. Ngunit, pag kinonect mo yan na ang may mga leader tayo, may mga elected officials na pinagtatakpan pa o tinutulungan ang isang bansa na gustong manakop sa ating karagatan. No? Manakop. At na may epekto ito sa mangingisda. May epekto sa ating kakayahan makakuha o maka-extract ng tatawag nating natural gas or oil. Especially when what we have felt this past few months, yung energy security natin. No? We over-rely on a region tulad ng Middle East. So, mapapaisip tayo, ano ba yung cost? Ano ba yung naging cost sa ating bayan itong patuloy na aggressiveness, illegal and coercive behavior ng bansang China sa atin? Doon mapapaisip yan. But not at this time, siguro dahil corruption ang pinag-uusapan. Professor Manhit, itong timing nung paglabas supposedly nung deklarasyon ng mga Chinese scholars daw na by extension pag-aari ng China ang Batanes kasi extension siya ng Taiwan, declared several days before yung anibersaryo po nung pagkaka-award sa atin ng arbitral. Sa tingin niyo ba ito'y sinadya talaga? Sadya yan dahil tulad nung nanalo tayo, balikan natin 10 years ago, meron pang komperensya sa The Hague on this issue. So, talagang nananadya sila kasi naalala ko yung mga Hunyo or towards the end of June 2016. Sabi ko, sana naman ang galing tong conference na to, pinag-uusapan ay South China Sea, sa The Hague pa ginawa. Ngayon naman, on its 10th year, hindi lamang yung diskusyon sa Batanes, meron pang nangyari a few days ago, ipagputok ng so-called missile, DAD missile, that means sa Pacific, which is basically eastern side of the Philippines. Idagdag mo pa to na ang layo ng argumente. Parang dahil ang Taiwan sa kanila daw, na ayaw naman tanggapin ng mga Taiwanese people, ang Taiwan may malalim historical relationship between the Taiwanese indigenous people and the Batanes indigenous people. Sa kanila rin daw yun. Kahit bansang China nanakop na sa Taiwan, kung yun ang ating premise. Kasi may mga indigenous people na naninirahan naman doon bago lumipat or tumawid ang mga Chino sa Taiwan. So, napakalayo. Pigang-piga. Pahirap talaga pag ang palagi kong pinaglalaban at nais iparating sa taong bayan, ang Pilipinas naman, wala tayong sinasakop, wala tayong inaangkin. Ang inaangkin natin or kiniklaim natin ay yung atin under international law. Kasi ang mundo ngayon, kaya after World War II, we have tried to live in a world which is rules-based, based on international law, na inagrihan natin. Ang China ay umangat, ang kabuhayan, umangat ang bansa, nagprogreso dahil sa international law of trade. Pagdating sa international law of trade, pumirma rin sila. Pero meron silang konsepto na historical, which our 2016 arbitral award debunked. Because sinasabi ng korte, walang basihan, walang historical reason. Yung pag-angkin ng China na ang South China Sea hanggang sa Indonesia, Malaysia, which is south of the Philippines, ay sa kanila. Yun ang sabi. Kaya nagtamasa dito ang ating mga neighbors, kahit tahimik sila. Pero tayo nanindigan kasi ang lapit at yung aggression, parang tayo yung first test. Pag bumigay tayo, siguro papunta na sa ibang bansa. Pero right now,
tayo nakaka-experience ng aggression mula 2012 actually. That's why it forced us to file a case in 2013. Sir Dindo, yung nangyayari ba sa Strait of Hormuz, yung importansya ng maliit na waterway na yon ay maaring, kung sa mga kababayan na napaka-abstrakto pa ng konsepto ng waterway na yon, ay maaring ihambing? Yan ang aking palaging ina-emphasize na pinag-uusapan. Strait of Hormuz ngayon, dati sa Singapore, Malacca Strait, Malacca Strait. or Taiwan Strait. Pero bago ka makarating sa Malacca at Taiwan Yes. Strait, is of course yung West Philippine Sea. Of course, sabi nila napakalawak niyan. Totoo. Pero ngayon may mga artificial island. Yes. Sa Spratly, sa Paracel. Eh pag maagaw pa yung Scarborough, so lumiliit suddenly ang West Philippine Sea at South China Sea. Then that becomes what we call a maritime choke point. And I want to remind everyone listening to your show, whoever controls the sea controls the air also. Yeah. So that means kung sino man ang lilipad sa lugar na yon, delikado rin. Ngayon pa nga lang winawarning yung mga dumadaan. Kaya dapat, importante sa atin na maaaring malawak, hindi choke point dati ang West Philippine Sea at ibang lugar ng South China Sea, but with these artificial islands that was built the past 10 years, magiging Yes. choke point na yan. Yung Kaya napaka-strategic Yes. ang ating paninindigan dahil it provides a legal basis for all international ships which are responsible for trade, global economy, to move. Because tayo, okay lamang yan. Hindi natin inaangkin to at pinadadaan natin sila as under the freedom of navigation. Sir Dindo, ang pinalalabas kasi na alam natin na lahat ng pinag-uusapan natin may parallel na mga nangyayari sa social media. Sa social media, iba yung narrative naman, sir, no? Pero yung simplification halimbawa na, okay, ikaw ay for West Philippine Sea, itong atin ito, supposedly, ang equation agad ay pro-American. Yan ang maling-mali. Tayo ay pro-Filipino. Ang nagsasabi niya na yung bansang China kasi pinag-aaway-away tayo sa ating bansa. Tayo nga ay hindi lang pro-American. Tayo ay kinakampihan ng iba't ibang bansa. Yung aming conference lamang. Nearly 30 diplomatic missions participated. More, because of the interest of time, 10 lang ang pinagsalita namin. Pero nung sabi namin manindigan tayo, we had over 20 ambassadors with us on the stage. So, manindigan tayo, are you with us in the West Philippine Sea? Are you with us that supports a rules-based order that will protect the maritime rights and the territorial integrity of the Filipino nation? Klaro yun. No? Bansang mga Europa, United Kingdom, sa norte natin, Japan, Korea, Republic of Korea, sa baba natin, New Zealand, Australia, pagtawid ng mga karagatan, nandiyan ang US, Canada. So, bakit tinatanggap natin yung argument ng China na nanggagaling sa kanila at nire-repeat natin sa Pilipinas? Hindi naman nire-repeat ng mga taga-China yung argumento natin kasi bawal sa kanila magsalita. Hindi naman, wala silang paraan to find out. Yeah, diba? Kasi limitado. Pero tayo, bakit natin pinapayagan to? No, lahat ng action natin, nung nag-file tayo ng case para sa Amerikano, nanindigan tayo ng 10 taon para sa Amerikano, wala ba tayong respeto sa sarili natin? Na ito'y pananandigan para sa sambayan ng Pilipino at sa kinabukasan ng Republika ng Pilipinas. Kasi teritoryo natin to. People should realize that we are an archipelagic nation. A big percentage of our territory is sea. So we are not only protecting our territorial seas, but also our exclusive economic zone na binigay sa atin under international law. Kaya yun ang dapat natin tingnan. At tayo ay kumukuha ng mga kampe, naninindigan, kasama natin, kasi naniniwala rin sila nasa tama tayo. Kasi lumabas yung desisyon ng 2016. Yung 2016 hanggang 2022, Sir Dindo, no, how much did it set us back in terms of yung paninindigan sa ating sa ating Mas karagatan? maganda siguro nung nanalo tayo ng July 12 that legitimize, I always say nga, even media should stop using the term disputed
Because that is what happened. After 2016, hindi ito disputed under international law. Kaya makikita niyo yung mga statement ng mga iba't ibang bansa this past few days, final and executory, sa pananaw nila. Kasi ito nga ang international law that governs our relationship among nations today. So, nagkulang ng pagkakataon na pinandidigan sana natin noong 2016, so parang nawalan tayo ng 6 na taon. Maybe it did not set us back, but it delayed. Kasi ang maganda naman, pagpalo ng 2022 initially, nung nanindigan ng ating Pangulo during his first SONA, parang nabuhayan yung mga kaibigan nating bansa. Kita-kita natin yung pagbisita ng iba't ibang mga leaders ng iba't ibang bansa, nakipag-ugnayan pa sa ating Pangulo sa UN General Assembly noong September 2022. Pagpasok ng 2023, mas pumalo. Kaya kitang-kita natin. Countries after countries are now working with us, not only in paper, defense cooperation, strategic partnership, visiting forces agreement, pati paggalaw. Itatawag nating multilateral maritime activity. Sa karagatan natin, gumagalaw ang mga barko nila because alam nilang maaaring mahinang kakayahan natin pero malakas tayo collectively. May mga kaibigan tayo that is willing to stand up with us because naniniwala sila, number one, napaka-importante ang karagatan ng Pilipinas. Importante dahil doon din dumatawid yung mga barko nila based on trade. Doon din tumatawid ang mga oil at gas na pangangailangan ng iba't ibang bansa. Doon din tumatawid ang mga kanilang mga military ships to protect also, to ensure that there is safety, peace and stability in the high seas. No? Pero tatawad sila sa ating mga dagat. Ang inyong Jedi Master na si Secretary Albert Del Rosario, yung isa sa mga unang noong 2013 pa lamang, ano? Pero may mga, in hindsight, may mga humihirit na, alam nyo bakit nanggigigil yung China? Kasi losing face is a big deal sa kanilang kultura. Parang ganun daw yung ginawa natin, sir. May pamamahiya ng konti. At hindi lang konti pala. Sa mata ng buong mundo, we let them lose face. Kanino ba interested? Ba interested ng Pilipino? Ba't ko isipin ang interest ng China? Ang gusto nga ng China, one-on-one tayo. Di parang suntukan yan. One-on-one ka, malaki yung isa. Nung ating kinampayan natin yung international law. Or Nagpalakas siguro, sa atin. ang gusto nyo sabihin, Sir Dindo, may paraan na isettle ito? Wala itong paraan para isettle. Paano ito magkakaroon ng paraan? Sa ASEAN nga, pinigil nila ASEAN noong 2012 na pagsalitain ng Pilipinas tungkol sa isyong ito. So wala. Yung mga nagsasabi niyan ay linya ng China yan. At sa akin, magandang iharap sila at pakilala sa taong bayan kasi mahilig nyo i-quote eh. Banggitin na natin kung sino sila. Diba? Para magkaalaman. Kaninong linya, ba't parehong-pareho ng spokesperson ng China yung sinasabi nyo? Ba't ba concern ng China? Ang concern ko yung taong bayan, ang concern ko ang sambayan ng Pilipino, ang concern ko ang Republika ng Pilipinas. For 6 years, gaano katindi yung nagawa sa atin ng constant reminder pa from the occupant of Malacanang pa na wala tayong magagawa dyan. Kasi parang ang equation ay palaging hindi natin kaya to, mas malaki to, mas malaki to, mas malaki to. At nabawi ba natin yon, sir? Itong mga Ngayon, nabawi natin. Kaya nauubusan na talaga sila kasi pati Batanes, pinapasok na nila. Diba? Napapahiya na sila, nasabi nila, all alone yung Pilipinas. Paano tayo naging all alone ngayon? Ang Japan, pumupusta sa atin. Diba? Ang Korea nga, patuloy ang pag-supply. Tapos even economically, ang daming nais makipag-ugnayan sa atin. That means, kinoconnect nila yung defense to economic security. Kung ito ay i-manage properly lamang na ating administrasyon at ipagpapatuloy beyond 2028, magpapalakas to. Hindi lamang na ating depensa, kundi ang ating ekonomiya. Kasi naiba ang ating ekonomiya sa ASEAN. Hindi tayo nakatali sa China. We're independent. Our economy is being driven by our consumption. And our consumption is being driven by either remittances, business process outsourcing, or the work that we generate inside the country. Hindi tayo export-oriented to China. So that makes us more independent. But imagine if we bring more investors who are now partners in defense and become partners economically, magpapalakas yan ang ekonomiya natin. Sir Dindo, paano ang gagawin natin kung, tinuturo natin lagi na sa ilalim ng batas ay may karapatan. Tayo yung
dineklara, no, na at ito walang karapatan ang China na maghimasok dito o makialam. Paano, sir, pag okay, so ang stance nila ay, so anong gagawin ninyo? What you gonna do about it? Ano pong May ginagawa tayo. Kaya if you've noticed, ang aggression ng China ngayon nasa northern part na natin. Kasi ibig sabihin, doon sa West Philippine Sea, kaya nga West, di ba? Yeah. Nakikita nila ang galaw ng ating gobyerno, galaw ng ating naval and maritime forces with other countries. Kaya ngayon, pati North, natitreaten sila. Kasi yung galaw nito, umaabot na sa North. Kaya ako naniniwala ako na yung pagbanggit ng Batanes kasi umaabot na doon yung tinatawag nating mga maritime exercises with other countries. Tama yan. Diba, tapos, nung huling balikatan, nagpaputok pa tayo, para mga training exercise tayo na nagpaputok tayo ng mga missile. Sensitibo sila ron. Sensitive, pero ba't natin sila isipin? Ang iniisip na natin, di ba tayo dapat nagpapalakas? So sensitive, tayo ba nang gugulo? Hindi. We are a peaceful country. We believe on the stability of the region. But walang issue pag nagme-military exercise ang Singapore with the US Air Force kasi wala namang airspace ang Singapore. Pero sa atin may issue kasi napakalapit natin. At nagugulo rin ang intensyon nila sa Taiwan. Kasi di ba sa Taiwan, pag nagme-military exercises tayo sa north natin, nakikita nila na kailangan kasama sa equation ng Pilipinas kung sasakupin nila ang Taiwan. Tayo Ano naman, pananaw nyo, sir? Talagang, it's not a matter of if but when. Anytime soon daw. I've always been a believer that it takes a lot of thinking for them to aggressively invade Taiwan. Diba? And they have to factor in, Taiwan plays an important role in the global economy. They found a way to make themselves so relevant in this digital world, which is the chips. Chips, of course. May gagalaw. May mga gagalaw at na iba't ibang bansa na tutulong sa Taiwan, naniniwala ako sa pananaw na yan. Tapos naandyan din yung issue ng Japan is concerned also if something happens to Taiwan. Dahil a little close to them also, parang tayo rin. No? May mga, hindi lang tayo, may mga nationals malapit din sa atin. Tapos yung Hindi lang yun, sir. May historical sugat sila doon. Oo. Hindi lang kailangan itong mga ganito para konting pitik lang yan, Kaya sir. ngayon kaya dapat ako, naniniwala ako. Yung iba kasi they believe, especially those who really focus on war studies. Ako naniniwala pa rin ako na minsan. That's why kailangan lang tayong pumorma at magpalakas para ma-deter. I like to use that word. Para mapigilan yung aggression na yan. Yung sinabi niyo, sir, sa inyong talumpati no, isang linggo, parang ito yung pushback. Hindi lang isang statement, hindi isang practice. Yung mga ginagawa, sir, halimbawa ng mga grupo, halimbawa ng atin to, yung mga ganong exercise, anong dating sa kanila kaya nito, sir? This one naman, yung atin ito, this is civil society. At ito sila ay hindi lang civil society at the national level, but civil society engaging with our fisher folks. Which is the reason why we stand up for these things. No? So maganda yung mga activity nila, pero mas maganda sana kung mapalawak pa natin no, ang sektor na ito na matutulungan ng atin ito o ma-organisa, then tie it up even with local government. So it becomes what I call a whole of society. Government likes to use the whole of nation. No? So maganda yung may role ang civil society, may role ang gobyerno natin, may role ang security force, may role din ng ating mga diplomatic partners. Ano po yung sagot ninyo sa itong hirit ng deputy spokesperson ng embassy ng China na if there weren't people like Jay Tariela who lies, sows discord, incites hatred every day, China-Philippine relations would be much better. Ito isa sa mga pinaka-tinotroll talaga. Itong si Commodore Tariela talaga. Papayagan ba ng bansang China ang ating spokesperson sa Philippine Embassy to China to talk that way? They will not. So why are we allowing and even quoting a spokesperson who's disrespecting an official of our government? Just like how they disrespected our Secretary of Defense. So ang katanungan ko lang is, Grabe. dapat i-deny na natin at wag pakinggan ito. Sa atin, they practice democracy, freedom of speech. Ba't sa China, bawal yun? May mga nagtitraining ang media people sa China. Ay, nako. Hindi ko nga maintindihan. Paano ka makapag-training sa isang bansa
na wala namang media freedom. So, Di ba? so Baka yung napapatanong, paggamit ng mga teknolohiya. iyon ang ating mga dapat pag-usapan ng mas malalim. No, so, sabi nga, we call it persuasive technology using maybe AI even. But, pero yung mga bagay-bagay na yun, why do we give credit to an embassy? Have we heard that from other embassies in this country? Why is it limited to one embassy? And why is it the embassy of China lately only? They were not like this Correct. Oo. in previous years. Parang yung diplomatic na lingwa ay parang kakalimutan ata tayo. Pero, Sir Dindo, ano tawag dito? Yung ang strat-based ADR, isa po sa mga masisipag na magpa-survey po. No? Kasi ang tawag kasi namin na sa we are issue-based, but Issue-based. data-driven. That Yes. means, kung meron kami mga tinutulak na issue magandang pinag-aaralan, iniintindi, ano ba ang pulso ng bayan? Kasi we cannot say, ganito ang taong bayan. Hindi. Kami, pag sabi namin, ganito ang pananaw ng taong bayan, meron kaming surveys. Kailan po yung susunod po ninyo, sir? At ano yung mga tinangnan po ninyo mga usapin? Ay, meron naman kami patuloy. Of course, West Philippine Sea, twice a year namin pinag-iaralan yan. May ilalabas kami this week kasi hindi umabot during the conference yung issue ng ano ba yung mga next steps natin? How do we assert and defend ourselves? Palakasin ba ang armed forces natin? Alliances ba? Partnership ba? So ilalabas namin yan in the next few days. But on other issues, we also track it. Trust rating ng Pangulo, trust rating ng Vice Presidente. Ano bang gusto ng taong bayan? Lumalabas, economic, the past few months. So tinatanong namin din ulit. So we do this quarterly. At meron kayong tanong palagi, sir, more than yung little issues, may isang pangunahing Pangangailangan. Opo. Kasi importante yun eh. Naniniwala ako ang gobyerno natin nag-exist. No? I'm referring to the government. That means whoever this administration is, isa lang ang primary concern dapat nila. Ano yung concern ng taong bayan? You have to build your policies, you have to build your programs of government, and you have to allocate funds on the concerns of the people. So ginagawa namin, tinatanong namin palagi yan. Minsan nilalaliman pa namin para maintindihan. Ano ba ang tingin nyo sa performance ng tao, sa issue ng performance ng Pangulo sa issue ito kasi ilang tinatanong. So patuloy namin tatanungin yan kasi we want part of our challenge also is to make our government accountable for their actions. Are they addressing the needs of the Filipino people? Pag hindi na tayo nagkita ulit, sir, kung mamarkahan po ninyo si Pangulong Marcos sa kanyang performance sa pag-uphold po ng ating karapatan dyan sa West Philippine Sea, paano nyo po siya i-assess, sir? Dapat natin bigyan ng magandang marka ang ating Pangulo. No? At sana lang is patuloy siyang manindigan. Kasi ang nangyayari, minsan, lumalambot, maingat. No? Pag Pangulo ka, history will judge you. So hindi ka pwedeng maingat. At lalong-lalo na ngayong ASEAN, parang nagiging mas maingat. Ako palagi ako niniwala, ASEAN, we are a member country. Kayo pa yung leader we ngayon. might be a chair, but ASEAN ends, our chairship ends by November. Correct. But the interests of the Filipino people, especially on its maritime rights and territorial integrity, is something that we should continue to fight for. So hindi ka pwede maingat. Ang kailangan is mas manindigan ka based on what we have won and based on what the public wants, which is 86%. Sabi ko nga, hindi to majority. This is an absolute majority at 86%. Yung kaba, sir, ng Pangulo no na ang takot niya lang daw, interview po ito sa isang foreign trip niya, no, ay baka yung posibleng predecessor niya ay ma-reverse lahat ng mga gains supposedly mga na-achieve. And it's, when it comes to the issue of the West Philippines, it might be a real concern. Maari, pero nasa taong bayan yan. So we have to put an actual cost to who that leader is in 2028. Na hindi natin papayagan na ibibenta mo ang karagatan natin, ibibenta mo sa interes ng ibang bansa ang ating tinatawag ang teritoryo natin. No? Dapat panindigan natin at panagutin kung sino man yun in 2028. At bago pa lang, election pa lamang, pilitin nating panagutin na kagad sila. Diba? And they have to be transparent, not only with their statement, but their actions in their political life. Kasi pag election, nag-iiba ang statement eh. Ay kung pro-China.
bisita kayo doon, kausap kayo doon. Wala kayong paninindigan habang nahihirapan ng mga mangingisda natin, panagutin sila doon. At huwag Umaattend sa iboto. mga cocktails. Umaattend ng Ayan. cocktails. Nagbibigay pa ng mga Kinikwento talumpati. pa na tahasan. Ng mga talumpati. Diba? Yun ang ating dapat tingnan. At doon, sabi nga, yung attribution. Kaya magandang lesson yung senador. Kasi attribution yun. Talagang tumama sa kanila yun, sir. Tumama. So baka kung sino man ang kandidato sa 2028, ingat din sila. Baka tamaan sila. Kaya hindi ito pinag-uusapan ngayon kasi malayo pa. Pero yun ang pagkakamali noong 2025. Walang attribution. Election. Noong 2022, wala ring attribution. Walang So attribution. dapat pagbago na tayo at maging mas panagutin kung sino yung dapat panagutin. Kung ano bang stand mo tungkol sa issue ng ating karagatan na atin, no? Ang ating karagatan na kinabubuhayan ng ating mga mangingisda. Karagatan na napaka-rich in resources na hindi natin na-extract dahil mahinang loob natin. Dapat tapangan natin with our friends and allies. Yung kasabihan, sir, na apocryphal tong kwentong to, no? Tinanong daw supposedly si Deng Xiaoping ng kanyang opinion on the French Revolution. ang sagot niya raw is, it's too early to tell. Apocryphal siya pero parang supposedly metaphoric. Parang ano siya, no? Pinapakita niya kung yung gaano ka long term mag-isip itong mga Chino about history. At malamang bahagi ito ngayon nung long-term historic thinking na yon. Ano, in fairness, ano kung maaari nating ma-pick up sa ganong mentalidad, sir? Simple lang, no? May pinablish nga kami libro, sabi namin, Politika Beyond 2028. Kasi tayo short-term mag-isip. Ay, nako. No? Kailangan natin kaya nga ang tawag sa amin ay Strat-based Institute, strategic base. Hindi namin tinitingnan yung issue ng West Philippine Sea. Inumpisa namin to 2012. Pero hanggang ngayon, nandito kami. Tapos patuloy namin ina-explore ang mga options ng ating bayan. Ganun din dapat tayo economically, politically, and even security-wise. Hindi lang China yan. No? Ibang bansa, ganun din mag-isip. Ang problema lang sa ibang bansa, siyempre democracy. Nagbabago-bago ang priority. But something that is consistent in other countries, the developed countries, is their stance on their national security. They don't waver. At sana tayo, at a minimum, we don't waver, then we add strategic thinking. Geostrategic thinking. That means, where are we in this world today? And what are we in this world today? We are not a small country. We're, 34, 35 in the biggest economy of the world. We have a population of 115, 117 million, depending on the extrapolation for the 2024 census natin. Tapos, lumalaki ang ating bayan. No? At yung hirit na right makes might ay may paraan para Yun ang sabi nga na, the great equalizer between a small and a big country is the law. akala ko, sir, sasabihin mo, guerrilla warfare. Ako naniniwala ako na rules-based order na gamitin mo ang batas because yung batas na yun allows you to build partnership, allows you to build alliances na palalakasin ang ating bansa. Isa sa mga pinakasikat na libro pagdating sa economics and policy, itong mga nakaraang mga dekades, yung Why Nations Fail. Yes. At yung sinasabing, hindi magtatagal itong China economically kasi yung kanilang extractive economy, balang araw ay aabot daw sa ganong punto na... Kasi hindi siya inclusive economy. Yes, oo. Ang Philippines may pagka-extractive, kaya nga galit tayo sa dynasties. Okay. Diba? Kaya tayo, we need to be more inclusive society. And right now, of course, there have been attempts to really lower yung inequality sa ating bansa. Pero very critical din dyan, yung, as you quote, why nations fail, is yung institutions. That means, whatever happens politically, dapat ang institutions natin matibay. Ano ibig sabihin nun? There should be transparency, accountability, and responsiveness sa ating institusyon. I bring this up kasi in-interview ko noon si Justice Carpio. Okay. Sabi ko, sir, pag wala talaga, sir, tayo magagawa, parang when all else fails, militarily, diplomatically, sabi niya, to the effect that China is just one economic crash away. Tapos, itong mga to, ano mangyayari sa kanilang mga base dito sa mga installations sila dito sa mga isla. Sooner ay mapapabayaan na lang yung mga yan.
may pininta siyang senaryo, sir, na parang may pagka-apocalyptic na island setting para sa China. Malayo-layo pa ba itong pangyayaring ito, sir? Mahirap tingnan kasi kung tatanggapin natin yung mga datos ng China, malakas pa rin ang kanilang ekonomiya. But of course, we are relying on a country that is not an open country. So we simply, Bagay. we Di simply natin alam. accept the data that they share us, and the world accepts it. No? Kaya they are seen as a strong economic power. At even yung military might nila, ay hindi rin tayo sigurado. Oo, hindi pa tested yan. At kaya nga sabi is, kaya mang bully ng isang bansa tulad natin na hindi pinalakas. Yun rin ang problema natin. Hindi natin pinalakas ang ating... Ang kaya lang naman nila yung mga Uyghurs. Oo, yun lang. O torture nila yung mga... May ibang pananaw sa kanila. No? Kaya sa akin, importante yung ating strategic partnership, yung ating mga alliances, yung ating mga visiting forces agreement. Kasi hindi kakayanin yung iba nating kaibigan. Sir, alam natin na iba sila kumilos. No? Paano pag may mga... Ibabalik ko lang dito sa impeachment, sir. No? Paano kaya pag may mga kamay sila na kumikilos sa likod nitong mga pangyayaring dito, sir? Yung opinion ng mga ilang senator judges. Ako, ang sabi nga ng iba dyan ay nagkakaroon tayo, and this comes from the military. I'll use 4 words. Foreign interference and malign influence. Ano ibig sabihin nun, no? Minsan, hindi natin alam, akala natin natural, yung pananaw na isang tao, papaikutin, mamaya, through social media, which is very powerful tool now, and it becomes suddenly a strong argument. No? Paano kung galing sa kanila yun? Paano kung it's their way to interfere in our life? Interfere in our democracy. That's why I've said, yan ang challenge now sa demokrasya natin. Shall we allow foreign interference and malign influence? No, using a strong and powerful tool that was meant to bring us together, social media. But now it's causing division, polarization, because a lot of lies and disinformation is happening there. So tapos nare-repeat pa ng mga sabi nga, mga senador. It gives them credibility. So yan ang challenge sa atin. Mabantayan, harapin, or kung kailangan pa nga, again, even i-attribute. Sino ba yung mga nagpapakalat Correct. nito? Para pag-usapan. Naniniwala ako, I have a grave faith on the Filipino people na ayaw nilang minamanipula ang pananaw nila. At ito ay paniniwala ko, hindi lamang sa nakapag-aral ng mataas, kundi sa ordinaryong tao. I have that respect on our people. And we should not allow a country to influence and to shape our thinking based on their lies, their disinformation, their own form of destabilization, because simply they want to control our seas, to steal our territory. Alright, on that note, marami pa akong gustong itanong, sir. Pero thank you po sa inyong oras. Former De La Salle University Political Science Professor and Strat-based ADR Institute Head, Dean Tomanhit. Thank you, sir, sa inyong oras. Thank you sa pagkakataong ito, Lord.